Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's. Eto, pag-usapan natin itong bardagulan. May bardagulan po naganap between Eco Kalingal at itong Board Productive. Ito pong Facebook page na panatiko ng mga halusos ng Tape Incorporated. At dito mga kababayan sa post ng Board Productive ay binanggit niya na ito ngang si Eco Kalingal ay nakakuha ng copyright registration certificate para sa EB Happy. Etong EB Happy, ginagamit ito ng Tape Incorporated dyan sa kanilang Tape Bulaga. May portion sila dong EB Happy. Alam ko yung EB Happy, yung nagano sila, joke-joke eh. Nagbabatuhan ng mga corning jokes. Etong mga host ng Tape Bulaga. So ginagamit nila yung title na EB Happy. At so nakakuha ng certificate of registration si Eco Kalingal kasi sabi nga niya siya ang nagme-may-ari na itong term na EB Happy. Kaya ang tanong, magagamit pa ba ng Tape Incorporated ang titulo para sa isa sa mga top segment at theme song ng Itbulaga? O ayun yung tanong. So maganda yung umpisa ng maganda yung umpisa nitong Board Productive. Kung babasahin niyo yung kanilang artikulo, parang umpisa okay pa balanse. Pero bandang huli na nagpakita na ng ng tunay na kulay. Ifinlex, basahin ko yung kanilang artikulo. Ifinlex ni Backlash Grand Winner Jericho Eco Kalingal ang nakuha niyang Certificate of Copyright Registration mula sa Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHIL. Pinlex kasi ipinost siya ni Eco Kalingal sa kanyang Facebook na meron na nga siyang hawak na kopya ng Certificate of Copyright Registration. So, sabi ni Eco sa kanyang post, all you need is a little creativity to make everybody happy. Ayun yung sabi ni Eco. At nakasulat doon sa kanyang certificate na ang kanyang copyright ay under ng Class G o para sa drawing, paintings, architectural works, sculpture, engraving, prints, lithography, or other works of art, models, or designs of art. So ayon sa Board Productive, sa madaling salita, ang copyright ni Eco ay para mismo sa graphic design na kanyang ipinaka-copyright. Magkagayon pa man, ito na yung banat. So pinaliwanag lang ng Board Productive yung nakuhang copyright na registration ni Eco. Ito ngayon yung banat. Magkagayon man, ang copyright at trademark ay magkaibang intellectual property. Ang copyright ang legal na proteksyon ng isang may akda o may-ari para sa kanyang original na likha. Ayun yung final ni Joey De Leon, copyright infringement dito sa tape. Parang ganun po yun. Samantalang ang trademark naman ay legal na proteksyon ng isang negosyo o kumpanya para sa mga brand nito. Ito naman yung na-renew ng Tape Incorporated, yung trademark na hindi rin sakop lahat kasi merong mga sub-trademarks ito So, masyadong masalimuot etong usapin ng copyright at trademark. At nagbigay ng halimbawa dito, meron pang example itong Board Productive basahin ko na rin sa inyo para at least maintindihan ninyo. Para maintindihan ninyo yung halimbawa para hindi tayo malito. Ganito lang daw yung copyright registration na meron si Eco. Ang sabi, ito raw ay katulad lang ng title o titulong Maging Sino Ka Man. Yung pelikula, Maging Sino Ka Man, di ba? Na ilang beses nang ginamit bilang titulo ng isang pelikula at maraming teleserye. So, hindi maaaring kasuhan ng copyright infringement ng Viva Films ang GMA Network sa paggamit ng titulong Maging Sino Ka Man. Dahil magkaiba ang kwento ng Maging Sino Ka Man na pinagbidahan ni Robin Padilla at Sharon Cuneta sa teleseryeng Te Amo, Maging Sino Ka Man na pinagbidahan naman ni Isa Calzado at Segundo Cernadas. Gayon din sa teleserye ng ABS-CBN na Maging Sino Ka Man. Noong 2006, hindi maaari magsampa ng kaso ang Viva Films at GMA Network dahil hindi naman nila trademark ang titulo.
Iba lang ngayon sa upcoming series ng GMA Network na Maging Sino Ka Man na pinagbibidahan ni na Barbie Fortesa at David Licauco dahil remake ito ng classic movie ni na Robin at Sharon. So nagbayad ang GMA para sa format rights. Dahil dyan, hindi maaaring kasuhan ni Echo ang Tape Incorporated sa paggamit ng EB Happy. Dahil magkaiba ang ibig sabihin nila ng EB. Everybody happy ang kay Echo, samantalang It Bulaga happy naman ang sa tape. Maaaring magpa-print si Echo ng tarpaulin gamit ng kanyang EB Happy design, magpa-billboard, gumawa ng business at gamiting design ng label ng kanyang Ampalaya Jam at Ampalaya Chips. Parang sinasabi na itong board productive na itong si Echo ay bitter. Bitter daw itong si Echo. Kaya dito sa post ng board productive mga kababayan, nag-comment si Jericho Season Kalingal. Ito mismo si Echo nag-comment. At sabi ni Jericho, sabi ni Echo, salamat sa iyong Ampalaya article. So, eto na mga kababayan yung umpisa ng bardagulan. Ngayon, dun sa comment ni Echo, dyan sa board productive, sumagot itong board productive. Sabi, hi Echo, you're welcome. At eto na ang simula ng bardagulan. So number 1, meron pa, nakalista pa talaga, 1, 2, 3. Ito na yung mga akusasyon laban dito kay Jericho Season Kalingal ng board productive. So unang-una, how true na masama daw ang loob mo dati sa EAT dahil ikaw lang daw ang hindi kinuha sa batch nyo. Number 2, how true na inaway mo ang creative head ng tape dahil may tweak sa script na ginawa mo at nag-feeling head writer ka daw. Number 3, at how true na matagal na raw buo ang EB Happy segment bago ka pa ulit kinuha ng tape. Ayan mga kababayan, yung akusasyon ngayon ng board productive. Siyempre hindi papatalo itong si Echo. Sinagot niya isa-isa. Eto, makinig ka board productive. Unang-una, kasinungalingan daw yung sinasabi ng board productive. Sabi niya dun sa unang akusasyon, kung di ako kinuha, ba't nag-guest ako sa Gimme 5 pilot episode? Siya nga. So 1 point daw, 1 point. Pangalawa, lie pa rin, kasinungalingan. Inaway ko siya dahil ang tanga-tanga niyang head writer. Siya nga. 2 points na, sabi ni Echo. Pangatlo, dun sa sinabi ng board productive, sabi ni Echo, kasinungalingan pa rin yan. Kung matagal lang buo ang EB Happy, bakit late nila pinaregister? Siya nga ang pota. Now, how true na puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi mo? Board na board ka na ba sa kasyungaan mo? Eto naman, sumagot na naman itong board productive. Sabi ko sa iyo, bardagulan to sabi ng board productive, Jericho Season Kalingal, makinig ka. Unang-una, July 21st ka lang nag-guest sa Gimme 5. July 1 pa nag-start ang EAT, meaning you were not there when EAT started at recently ka lang nadagdag. Tama ba? Ayan. Number 2, anong specific na katangahan ng head writer? Bakit mo siya inaway? At pangatlo, ibig mo ba sabihin ay siya nga rin si Joey De Leon dahil never niyang pinaregister ang copyright trademark ng Itbulaga? Pati si Joey De Leon, nadamay na. Sabi ni Jericho Season Kalingal, nasagot na. Siya ngang poser. Ang tanong mo, hindi ako kinuha. Nakuha nga, di ba? So, nasagot na. Number 2, yung tungkol dun sa dun sa awayan nila ng isang writer. Sabi ni Jericho Kalingal, kaya siya nagalit, kaya niya pinagalitan kasi nagpasok ng stretch adlib na hindi naman dapat ginagawa sa rehearsed at approved skit. Actor dapat yung nilalagay, kaya nga stretch, di ba? Diyan, di ka siya nga kasi wala ka namang alam sa pagsusulat ng skit. Tapos pangatlo, yung tungkol nga dun sa sabi ng board productive, bakit hindi na register ni Joey De Leon yung titulong Itbulaga? Sabi nga ni Kalingal, ni Echo, hindi siya nga si Sir Joey De Leon. Siya ay
na linlang. Yan, siya nga ka dyan. So yun mga kababayan, yun ang naging bardagulan, sagutan ni Eko Kalingal at nitong Facebook page ng Board Productive na talaga namang panatiko ng Tape Incorporated o ng mga halusos. Siguro may budget to, it's so yun mga kababayan, yung kanilang bardagulan, kanilang sagutan. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari kasi ginagamit pa rin ng Tape Incorporated itong EB Happy. Sabi ni Eko, yung EB Happy kanya. Kaya nga pinaregister niya So, abangan natin mga kababayan kung ano mangyayari. Malamang dito magkakadimandahan pa rin. Kagaya nung sa Itbulaga, sa copyright infringement, sa trademark, may cancellation. So, alam niyo napaka salimuot na itong nangyayari. So, dalawa na ang kalaban ng tape. Etong TBJ at maging si Eko Kalingal na nagkiklaim na kanya itong EB Happy na ginagamit ng mga halusos